Challenges, Yeah, maybe challenges as well. For me, this opportunity to play a very sensual and sexy role on a digital series was really intimidating at first. Pero kailangan kong pasalamatan yung team ng iWant talaga. Si Sir Raymond, Ma'am Ellen, yung mga directors namin na inupuan talaga namin yung script bago kami tumalang sa set. And it was the first time I experienced that in the different avenues, whether it's teleserye or movie, where you know the exact plot of what you're going to do. You have enough time to prepare for what your character needs and also what the director needs from you. So because it's such a sensitive topic and a sensitive shoot, especially this Hush series, the directors really made sure that I would feel comfortable as an actress to do the sensitive parts. And by the time we got on set, we knew exactly kung anong shots ba yan, kung anong kailangan, anong level of emotion ang kailangan. And I really appreciated that, and I think that's why naging successful yung delivery, yung kinalabasan ng episodes, because they really took care of us, whether it's from the quality of the script to the quality of the directors portraying or communicating to us what they really wanted to get out of it. And then by the time we were on set, it was a breeze. Despite it being so risque and so sexy, it was so fun and so easy to shoot. So yeah, thank you. Thank you, director, everyone. Yun nga po, sa Hush po, since first time ko po siya, first lead role ko, syempre nanibago po talaga ako kasi ganun pala yung experience like para sa first timer na yun nga, yung puyat, tapos yung eksena. Pero maganda po talaga yung story yung mga episodes namin. Tapos dun po ako na yung marami pong kissing scene, maraming sexy scene talaga. Pero okay naman po, na-deliver naman po. Tapos syempre thank you din po sa workshop po bago namin siya i-deliver. Talagang win-workshop muna namin para maging okay talaga. Maging yung sexual chemistry namin, maging okay po siya. So yun. Ako siguro when I shot this episode, I felt so at home because the team behind this is the same team behind Be Careful With My Heart. Except for Direct JP, first time ko siya maka-work. Super okay to work with. And super yun nga, I felt so at home because comfortable na ako with all of them, and the same feel kasi nung episode, parang light lang, it's very heartwarming lang. So ayan, yun yung na-feel ko. Did you have to watch their movies or medyo gayahin yung acting? Hindi naman, or hindi naman? Hindi naman po. Pero nanood po kami ng mga movies nila na nag-aaway. So hindi siya... Pero hindi naman po talagang kailangan namin gawin na seryoso. Pero, ano ba to? Parang nagpapatawa kami pero dapat seryoso pa rin. Parang more on script-based po yung acting namin. Kung ano pa yung ni-require sa script. Pero nag-search din po ako ng mga acting ni VILMA. Tapos, ang galing niyo pala. Ano naman yun? So kayo dalawa, anong mas gusto nyo? Comedy or serious acting? Ano po? Anong mas preferred nyo? Yung comedy or yung serious acting? Comedy. Masaya lang. Feeling ko po comedy. Tapos minsan may iiyak-iyak, may drama. Kasi gano'n naman yung life eh. Minsan masaya, minsan malungkot. Tama na. Thank you po. And kay Janela lang, tanong ka lang kung ano yung naging takeaway mo? Kasi maraming girls your age yung manunood. Ano yung naging takeaway mo dun sa role mo? Like lesson, gano'n. Siguro since it's focused nga on social media, ang lesson sa episode ko is minsan masyado tayong nakafocus sa life natin sa social media. Nakakalimutan natin na may mga nane-neglect tayong very little but very important things in real life. And ayun, siguro takeaway ko doon is we should all be reminded na we also have a life outside of social media and we should pay more attention to it because that's what really matters.
yes dito sa project na to. Tapos kasi yung may scene doon sa last scene doon sa episode mo na ano spoiler no. Basta nakipag ano ka doon sa isang girl doon sa last scene. Paano pinaghandaan yung eksena na yun? Nakapagaling. Paano ko pinaghandaan? Sa akin kasi, nung binasa ko po yung script, nilagay ko na lang po yung sarili ko sa position ng character. And at the end of the day, it's a human being telling his or her story. And with the training that we partook in, and ako din nag-workshop din ako sa Star Magic Workshop, siya sa Ivan at Shabang acting technique. Nakatulong po talaga yun to be able to create the character and execute kung ano ba yung objective ng character ko po na yun. Pero yung naging challenge kasi, girl on girl, girl on girl action, I just looked at it as hindi siya sa sex or sa gender ng ka-trabaho ko or ka-eksena ko. Tinignan ko na lang siya as, this is a human being, whether it's a girl or a boy, kailangan kong i-deliver yung emosyon tsaka yung intention ng character ko. I just focused on that side instead of thinking na, oh my gosh, it's my first time to have a love scene or an intimate scene with a fellow female. I didn't focus on that side anymore. I focused more on the meat and the values behind the character and the story. And your first question, ano bang nagpa-oo sa akin? Challenge po ito sa akin. Ako po ay bagong artista lang po, pero naghahanap po talaga ako ng challenge para mas gumaling pa in my craft. Yung una ko pong lumabas na teleserye, action po yung role ko, medyo edgy. Ito rin po naging edgy pero sa sexy side naman po. I want to push myself as an actress, and that's what made me say yes to this project. Of course, with the support of the team of iWant, that assured me that the quality would be very tasteful and it will really push the boundaries of what we can produce as Filipinos in the industry making quality content. Yun po. Thank you. And ano reaction niya ni BF? Ang partner mo? Reaction. He was very excited about it because it's new and it's pushing boundaries, and he's very supportive with everything that I do naman po. So happy din naman po siya sa kinalabasan ng episode. And okay ba sa'yo tinatawag ka na sexy icon? Anong reaction mo doon? Okay lang po, because as a woman, I feel like I have a sexy side, so that's alright. Thank you. And for Kisses and MAYMAY, since dito sa episode ninyong NORA and VILMA, parang nagkaroon kayo, naging magkaribal kayo. In real life ba, may mga pagkakataon ba na hindi kayo nagkasundo at paano nyo na-resolve yun? Wala, kala mo ba about lang to sa alamat ng ano? Hindi po, pag magkakaibigan, hindi talaga maiwasan na may tampuhan, may problema. Pero sa huli, kapag nag-uusap kayo ulit, bababalik na lang yung mga memories nyo, tapos magiging okay kayo ulit. Para magkapatid lang. Hindi nyo alam na okay na pala kayo. Ganun po. I agree. Tsaka, yung showbiz kasi temporary lang naman eh. Like for example, in 5 years, iba na naman yung sikat, iba na naman yung mga artista. So what matters most is the friendship that stays. Okay, thank you. Kasi prior to having this kind of project, you were pitted against each other by your fans already. Hindi pa kayo nagdalawang isip na baka with accepting this role, baka mag-escalate lang yung pagpapasabong sa inyong dalawa? Hindi kami dalawang isip po. Nag-chat pa kami, excited pa kaming dalawang. Tapos, yun nga, noong time din naman yun, when nag-shoot kami, nag-uusap din kami about dun sa mga nag-aaway na fans. Para sa amin, pinapabayaan na namin sila hanggang sa okay na sila. Kasi naman, ano pa sila, parang, ano tawag nun pag, kinukonsinte. As for me naman, well, hindi naman po maiwasan talaga that yung society natin, it
pinag-aaway yung mga babae sa isa't isa. And hindi talaga maiwasan yun kasi diba, the more rivalry, the better, the more views. Pero ang masasabi ko lang, it's so unfair for girls kasi parang nape-pressure sila lagi and yung friendship minsan nasisira. Pero ang masasabi ko lang, talagang matirang matibay sa mga friendship ngayon. And ang advice ko sa mga lahat ng babae sa showbiz, pag kino-compare ka sa ibang tao, huwag kang mag-alala kasi baka yun, kino-compare din siya sa iba kaya hinahawaan ka. So huwag kang magpa-apekto. And I thank you. To Janela, kasi di ba yung character mo here is parang in a way you're also competing with someone from the social media, tama ba? To get attention. Parang may nang babash dun sa idol ko, sa crush ko. So, inaaway ko siya. May ano ba? May mga ganong kasi syempre may mga idols din naman tayo kahit mga artista tayo. How far have you gone in terms of sa pagtatanggol sa parang idol mo or in terms of how far have you gone in terms of pagiging fangirl? Actually, nahirapan ako ng slight na makapasok sa character nung una. Kasi hindi talaga ako yung tipong nagfa-fangirl. Yun. Pero marami akong kilalang fangirl and nakita ko kung gaano sila talaga protective dun sa idol nila. Ito yung mga fans nowadays talaga. They're very, very protective and some of them can be very fierce. Ayun, yun yung character ko, yun yung naging character ko. So, sa totoong buhay, hindi ko pa nagagawa yun. Pero, ayun. Pero how do you feel naman dun sa mga fans na nagfa-fangirling sa'yo at talagang ginagawa ang lahat just to protect you, just to ensure na hindi ka mabash ng mga nagbabash sa'yo? Siyempre, I'm very, very thankful for them. Kasi nakikita ko talagang grabe binubuhos talaga nila so much time for all of us, for me. And I never fail naman to tell them pag nakita ko sila na sobrang na-appreciate ko sila. Pero I always remind them din na siyempre may boundaries tayo, no? Parang we have to know siguro positive encouragement lang. No comparison, no, don't bash other people na lang. Support who you want to support. Yun lang. Okay, thank you. To Haiza, ano po pala yung background niyo before joining showbiz? Or matagal ka na po bang like extra or bago talaga naging Haiza Madrid? Yung bago po ako nag-umpisa sa acting po, FHM model po from 2012, 13, 14, and 15 po. Tapos nag-enroll po ako for Star Magic. Tapos parang dun ko na parang gusto ko mag-act pala. Gusto ko i-try. Para man lang, kasi parang laging may nagsasabi na, oh, ano ka lang, puro ka lang pa-sexy, puro ka lang hubad ng hubad. So, ayoko na, parang gusto ko bigyan yung mga nang na-down sa akin na meron din ako kayang gawin, na kaya ko rin umarte-arte, ganun po. So, yun po. May times ba na parang you regret na ganito yung image mo? Actually, hindi po. Parang okay. Parang mas gusto ko po. Kasi parang minsan lang naman po tayo maging bata, di ba? Minsan lang naman maging sexy. So, di ba? Tapos yung mga Hollywood star naman din po, talagang nag-all out din naman sila, di ba? Parang, okay, sige, go. Try ko din. Pero po. Thank you. Thank you po. Ang silver plate button awardee ng YouTube, walang iba kundi si Alan Dionex of Abante Today. Wala, ito si, kitang meron, no? Okay, ulit, kina MAYMAY at KISSES. Alamat ng tong show, di ba? So, alamat ng yung inyong kwento nyo, yung VILMA, NORA at VILMA. Alamat pa to ng away ni NORA, Aunor at ni VILMA Santos. Ganun ba yung peg ng kwento niya? Alamat ng last piece po ito. Kumbaga yung last piece, halimbawa po yung mga Pilipino nag-iiwan parati ng last piece. Yun So, po yung ginagawa yan ni NORA at saka VILMA. Okay. So yung last piece na kwento, ginamit lang na parang character niya yung NORA at VILMA. Sir, where are you?
Ayun, so parang, kasi merong Nora at Vilma na spoof, ini-spoof talaga si Ate Guy at si Ate V, so hindi naman ganon. O medyo may pagka-ganon din. Medyo, si Maymay, di ba sabi mo may nunal ka, so medyo ginagaya mo ba yung acting ni Ate Guy? Siguro yung character lang po namin, pero yung story iba. O so yung character mo medyo ginagaya si Ate Guy, pati pagsasalita, yung acting. Pero mas nag-focus po about dun sa last piece kasi sa story kasi parang intertwined yung lives nila. You will be able to watch that sa may bandang end. Okay, so sa totoong buhay medyo may rivalry pala talaga kayo. So parang masasabi niyo parang kayo yung Nora at VILMA rin talaga ng bagong ano ngayon? Parang iba po. Ayaw mo ba? Grabe naman sir. Ano? Hindi pa ako nakakayak ng kaliwalang. Kay Miss Nora. Ganun ba kaya Ate Guy? Hindi kasi tingnan mo pati itsura mo, ikaw yung morena, tapos si KISSES yung, di ba, mistisa na parang talagang ang peg nyo ay Nora at VILMA ang dating Gusto nyo ba yun na maging ganun kayo? Kasi talagang yun ang isa sa longest rivalry sa showbiz. Di ba yung Nora at VILMA up to now? Ikaw ba gusto mo yung... Kasi sinasabi nila na may pagka-ano ka, may pagka-VILMA, pati yung mukha mo na may pagka-bilugan na ano, ganyan na ganyan daw si Ate V nung nag-start. Type mo yun? Ang masasabi ko po, thankful po ako na nasabi niyo po iyon. It's flattering. Kasi sa mga nakita ko po pelikula ay napakahusay po ni Miss VILMA Santos. At saka the way, lalo na po yung unforgettable po para sa akin, yung sinabi niya yung ang hirap pag nanay ka. Kasi kahit ibigay mo na pati puso at kaluluwa mo, parang hindi pa rin sapat para tawagin kang mabuting ina. Naiyak talaga ako doon kasi parang na-hurt talaga ako for her. So, that would be very nice na sabihin niyo po. Salamat po. Ay, so sa bata-bata, paano ka ginawa ba yun? Opo. Oo. Ikaw naman, anong patapat mo doon? Ng pang-ate kayo ng movie? Maymay? Walang himala. Para sa akin po, mahanga ako talaga sa acting ni Miss Nora. Hindi ko siya talaga i-compare sa akin kasi sobrang, para sa akin, iba siya. Iba din ako. So magkaiba po kami. Mataas lang ako ng konti. Tama po ba? Sa height? Mas mataas siya sa height? Sa height, oo. Ayun na nga. Oo, pero syempre, ano yun, honor sa inyo na makumpare sa mga icons ng ano, di ba? Miss Nora yun, no? We're so honored po kasi nakakabasa po kami ng comments na mga fans po ni na Vilmanians, ng Noranians, and parang natutuwa po kami na like for example, until now, ibang generation na po pero grabe pa din po yung fans nila. Ibig sabihin na sobrang blessed po kami na nagkaroon po kami ng role na Nora at saka Vilma. So hindi naman magagalit yung fans nila pag napanood yung mga character niya dito? Natuwa po sila kasi all praises naman po kami sa kanila and we mean nothing na gawing katawa-tawa po kasi parang iba lang po talaga yung story and parang gusto lang po talaga ipakita ng story na yung rivalry ni Nora at saka ni Nora at Vilma noon pero parang ginawa pong mas positive. Yan yung galing sumagot ni KISSES in fairness. Tapos, yung i-follow up ko lang yung tanong kanina ni Bix na nagkaroon kayo ng tampuhan before in real life. Anong kwento ng tampuhan ninyo? Ay? Ano yun? Alan, sa ibang presscon na lang natin i-discuss. Let's talk about iWant. Ba yan? O basta, mamaya na lang. Okay, Janela naman. Hi girl. Oo, nice to see you, Janela. Nice to see you too. Oo, so how are you now? After na parang medyo matagal ka namin hindi nakita at hindi na panood, kamusta ka na now? At how do you feel na meron kang ganito ngayon sa iWant? Okay naman ako. I'm happy. I've been resting and really regaining my strength and preparing myself for this year. Actually, I've been focusing on my album. I'm starting on my second album na. And I'm very excited to release it kasi malapit na super. And yun, super happy ako na nabigyan ako ng chance to do an iWant episode because ang tagal na nga na hindi ako nakakapag-taping. But yun nga, when I started taping with them, it felt like home. Sobrang heartwarming ng episode. I'm happy. Okay naman ako ngayon.
So Janela, mga 1 hour lang ba itong episode mo? Mga ganun ba to? Hindi ko alam, but it's short lang. We also shot it in shorter. Yeah, 1 day lang lahat. So na-miss mo ba yung paggawa ng pagtitaping ng teleserye? Tapos kailan ka namin ma-expect ulit magkaroon ng bagong show? Sa Star Magic na lang po natin. Hindi ko po alam when I'm gonna do a soap again. We're still preparing, but I'm doing a movie this year. Okay. Yeah, ano to? With Regal, one movie. And yun nga, focusing on my second album. Sino partner mo doon sa movie? Wala pa, we haven't really started on it yet. It's still in the works. Okay. Okay, good luck. Thank you. Okay, Mika. Mika, gaano, di ba may lesbianism nga yung theme ng gaano ka-intense yung mga eksena nyo ni si Mara Lopez ba yung... Yes, Mara Lopez. Palaban din yun si Mara. Parehas kaming palaban. Wow! O gaano kapalaban yung mga eksena nyo dito? Ano yung pinakamatindi? Since sabi nga, mas may freedom dito, di ba? I don't want to spoil it. Kung hindi niyo po napapanood, I don't think I can express it in words. Kailangan mapanood niyo po. Pero, yes, there's love scenes and kissing scenes. Girl-on-girl action. It's amazing. Hindi ka nag-alaman to do it? Hindi po. At saka nung nalaman ko na si Mara po yung partner ko, friends naman kami, so naging mas madali po siya para sa aming dalawa. It was super fun on set. Thank you. Thank you. Thank you, Alan.